Alas dos media. March 25, 26. Bang. Hindi kayo nung ng ganyan yan. Kaya na ulit. Ano? Kulang pa dede mo. Ha? Nakakatuwa eh. Nahirit pa. Nahirit pa sila. Tok pa ako eh. Ano? Kulang ka pa? Ang pagpapadede, inoobserbahan ko eh, parang hindi pa yata umaabot ng 5 minuto. Aywan ko 5 minuto. Pero papahinga muna, tapos padede uli. Yan, sa madaling araw yan ewan ko sa araw, hindi ko na-obserbahan sa araw. Kasi nga sa gabi kinukulong ko. Baka pumunta ron sa wallowing pool, may tubig yung wallowing pool. Magbasa doon, lamigin. Kaya kinukulong ko sa gabi. Ngayon sa araw, yung sapatos ko. Pag napakain ako sa umaga, pinapakawalan ko na yung mga yan. Ngayon sa gabi, sandali lang nung dumating ako, nakahiga sila pare-parehas, nakahiga sila. Nung buksan ko yung pinto, di nagising sila. Lalaki to eh. Binuksan ko yung cribs niya, yung kulungan ng mga biik. Patayo na dumide. Mga 3 minutes. Tapos minto uli. Kasi umihi. Mamaya-maya, hindi ko alam kung mga 20 minutes. Humiga na naman, nagpadede. Tapos 3 minutes uli. Padede sila 3 minutes. Maya-maya, humiga uli. Yung patatlong dede,
Medyo inaantok na ako. Siguro mag-aalas 3 na yun eh. Yung patatlong dede, kinulong ko na. Lalaki. Kaya Lalaki yun. Takaw matulog. nung umaga, ayun, bago ko naman pakainin sa umaga yan, alas 6. Pinakakain ko muna. Bago ko, pag akala kong kukunti na yung naubos niya na yung kanyang pagkain, tsaka ako bubuksan yung cribs nila. Yun nga, maghapon na yun. Maghapon na nandiyan sila sa labas na yan. Yan. Ano yan, sa lupa rin ang kulang na yan ng kulungan ng baboy yan. Kasi nga, ayan ni Kwan eh. 4x5 ang laki ng kulungan ng baboy. 4 patining. Ayun nga, nag-alaga ako ng inahin. Diyan ko na pinaanak. Kasi nga, nagkusa na siyang bumaba. At dapat sa taas sana yung mga anak niya. Doon sa taas, sa katabing bahay namin. Gusto nang bumalik nitong isang to. Kung nagkusa ng bumaba, hindi ko na ibinalik. Nagkataon naman buntis siya nun. Hindi ko na ibinalik. Baka ako maapektuhan yung pagbubuntis niya. Hindi ko na ibinalik dun sa itaas. Kaya dyan ang anak. Papadede uli yan. Inalagaan ko na lang ng ng mga tuyong dahon ng sari-saring dahon. Yun ang pinaka-flooring niya. O yan, padede na naman. O. Yan, yung yan, glass na dede na yan eh. Binigyan ko na ng booster feeds dun sa kanilang coolies. May cribs nila, kulungan nila. Kasi mayroong dong gome. Yun. Nilagyan ko siguro mga 2 dako. Yun ang nilalagay ko doon. In case na nagutom-gutom sila, edi kumain sila. Ma-practice na rin para sa pre-starter. Matatakaw na silang kumain. Magdede. Takaw na silang magdede. Kaya mabibilog na yung katawan nila. Yan ang sitwasyon ng mga yan. Kasi sa araw, lalo ngayon, bakasyon na yata yung mga bata, magulo. Ayan, namatay yung censored light, namatay. Kaya dumilim. Censored light na gamit ko dyan. Pero yung ilaw sa cribs, 100 watts yun. Dire-diretso yun. Hanggat sila yung nakakulong. 100 watts. Ngayon, sa umaga lang malamig eh. Ayan o, censored light yan. Kaya madilim. Ayan, minto na uli o. Minto na uli. Diyan sa sitwasyon niya, ibig sabihin ayaw niya na magpadede. Siguro naubusan din. Hindi gaya nung una, continuous. 3 days yata yun. Dede ng dede. Ngayon, may limitado na rin. Malakas magsidede.
Yan ang sitwasyon. Alas 3 ng madaling araw yan, ha. Alas 3 ng madaling araw. March 25, 2026. Tayin ko lang eh. Kasi may papasok dyan. Pag may pumasok na isa dyan sa loob ng cribs, kukulong ko na yung mga yan. Mukhang magpapadede pa yata. Gusto pa nung ano, yung mga biik na ano, dumede. Kulang sa kanila yung ano, yung 3 minutes. Nakakatuwa eh. Masimasin mo yung batok. Gustong gusto eh. Tsaka doon sa may tiyan. Pagka hinimas mo sa may tiyan, umiiyad eh. Pag sa batok naman, gustong gusto. Yung maliliit na ano, maliliit na biik. Pag hinihimas mo sa batok. Oh, yan. Ano, mababait naman na sila. Hindi gaya ng dati na mailap. Gusto pa nilang dumedi dyan sa oras na yan. Okay, sige, didi pa kayo. Dede lang ng dede. Kaso lang ayaw magpa-dede. Yan. Bigay na tayo ng ano dyan. Poster pits. Poster pits ang yan. Mamaya na uli ang unit niya. Siya pa po bukas ng umaga kung mauubos nila. Mauubos nila, ibibigyan ko ulit. Yan. 1 kilo lang naman yan. Ang booster pits niya. Eh, ano yan? Ito. Hindi. Binigay lang sa akin ni 5. Mang booster lang ang binigay sa akin. Kaya obserbahan ko kung kakainin nila yan. Pero nauubos naman eh. Hindi nga lang bigla. Dahan-dahan. Pag napaibig lang, tsaka lang nila kakainin.
Sinimulan ko ng alas 6:30. Pagpakain ng manok una. Ay, hindi pala. Ito pala pinakain ko muna. Kanina. Alas 6:30. Siguro mga kalahating oras ako dito. Tapos bumalik ako doon sa bahay. Kumuha ko ng patuka sa manok. Inuna kong binigyan yung naandun sa bahay. Ang sisiw dun sa bahay ay 16 galing sa incubator, pero may pumipisa pa dun sa incubator eh. Ewan ko kung ilan pa yung pipisa ron. Pinakain ko. Tapos meron din dong yung naglimlim na native, pero yung itlog niya ay itlog ng Androlop at saka Rhode Island Red. Yun 6. 11 yun dati, pero wala, nagkamamatay na dahil pinasok ng daga. Pinakain ko yung malalaki doon, bali yung malalaki doon ni Kwan 8. Kasi merong isang Rhode Island Red na na-quarantine doon, pero andun pa, hindi ko pa dinadala rito. Pagkatapos pinakain ko yung mga Androlop dyan at saka yung Brahma dyan. Sa isang kulungan yan. Inabot ako siguro dyan ng mga kalahating oras din siguro. Ang problema, naaasar ako. Bakit biglang nagkamero ng hanip? Kailangan yan mapaliguan ng wash out yung mga manok. Galing ako doon. Nag-ano ako ng hanip. Tapos pumunta ako rito. Aywan ko kung may nailaglag ako ditong hanip. Pakain din ako dito sa mga andyan. Androlop to. Tapos ayun, kung mapapansin ninyo, meron yung maliit. Ayun, dalawang maliit. Yan ay natira dun sa, ewan ko kung ilang piraso yan. Bali 5 yata yan. Isang puti na native at saka dalawang Androlop at saka dalawang Rhode Island Red. Yan, 13 yan. Salot yung mga daga. 13 yung kinain ng daga, 8. Yan na lang natira, 2 yan, tsaka yung 2 Androlop at saka isang native na puti. Nakatapos ako magpakain itong mga manok.
nilinisan ko na ito. Kasi kahapon pa yung tubig dito, pero ito bago na ito. Ayan. Nalinisan ko yan, pinaliguan ko, isang timba. Nilinisan ko muna. Tapos pinaliguan ko, yung pinagliguan niya, dyan din tumapon. Ayan. Mamayang hapon na uli yung palit niya, no, kaya bukas. Tapos meron pang receiver rito mamaya kung sakaling mainitan siya. Meron akong pang basa sa kanya. Yung mga anak doon, kinulong ko muna. Kasi merong isa na yung medyo malambot ang dumi dahil natuto ng uminom doon, no. Doon sa drinker na yun. Baka ako magtae. Tapos binuksan ko uli dahil nainom yang inahin. Hindi ko na sinarado yung tubig. Yung pinaggalinisan ko dito kaninang umagang tubig, diyan tumapon dito. Yan, pero ito bago, yung galing doon bago. Yung kinuha kong tubig diyan, doon ko tinapon. Dinilig ko doon sa mga Madre de Agua kasi nakapagtanim ako ng 2 piraso kanina eh. Ganyan, ginagawa ko. Pasalit-salit ng pagtatanim. Kasi pagka yung unang tanim ko may namatay, pinapalitan ko agad. Meron pa nga 3 yata dito sa lugar na ito. Doon ako nagtanim sa kabila, doon sa dulong niya. Yan ang sitwasyon ni Kapise. Yang mais na yan, hindi sa akin yan. Hindi sa amin yan. Tinaniman lang nila. Pero yung lupa, sa ano yan? Sa mga adukol. Palang nirental lang nila. Ayan, sitwasyon. Ngayon, alas 9 na yata. Kaya ako'y kakain muna. Hindi pa ako nag-almusal eh. Nag-almusal pala ako kanina. 2 pandesal yata at saka 1 basong tsaa. Okay, hanggang dito na lang po. Share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapise. Hanggang sa muli, bye-bye!